ito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Isang matinding revelasyon, mga kaibigan, ang inihayag ni Gerald Santos matapos niyang isumbong sa Senado na siya ay hinalay daw ng isang musical director nung siya ay teenager pa lamang. At ayon sa ulat at ayon sa kanyang vlog, hindi lamang siya ang biktima, sapagkat may mas bata pa raw at may ilan pa ang nag-reach out sa kanya matapos na ibunyag ang pangalan ng musical director ito. Halika at itong pag-usapan, mga kaibigan. Ika pa sa bandera, si Gerald Santos pinangalanan na ang nanghalay sa kanya at sinabi pa niyang handa na ako. Diretsahan ng pinangalanan ni Gerald Santos ang musical director na umano'y nanghalay sa kanya noong 15 years old pa lamang siya. Bumalik ang singer-actor sa pagdinig ng Senado para sa pagpapatuloy ng hearing tungkol sa policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. Ito'y sa pangunguna pa rin ni Senator Robin Padilla at ni Senator Jingo Estrada na umaasang kahit papano'y may magandang resulta ang ginagawa nilang investigasyon. Sa unang bahagi ng pagdinig, muli isinalaysay ni Gerald ang ginawa sa kanya ng inakusahang musical director na naging bahagi ng singing competition na sinalihan niya sa GMA7 ilang taon na ngayon ang nakakaraan. Ayon pa kay Gerald, desidido na siyang kasuhan ang taong nanghalay at nang abuso sa kanya, ngunit pinag-aaralan pa raw ng kanilang legal counsel kung rape, child abuse at sexual harassment ang isa sa kanilang asunto. Ayon pa sa Broadway Star, sa kabila ng nangyari sa kanya, patuloy pa rin daw siyang tumatanaw ng utang na loob sa GMA7 dahil sa naturang network naman daw sila nagsimula at unang nakilala. Ulitin ko po na hindi po ako makikilala at magkakapangalan po sa industriya kung wala po ang GMA. At nila, proud po ako na ako po ay minsang naging kapuso. Payag pa ni Gerald sa naganap na pagdinig. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inaakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ang aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami po ay maibisuhan lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA, ay maaring noon pa po ay naglakas loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa aksyon sa kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko ang tanggalin sa network ang taong aking naakusahan. Yung resulta pa rin po ng investigation na yun 19 years ago ang aming hihilingin na magkaroon kami ng kopya para magamit namin sa pag-build up ng case, pahayag ng binata. Ito naman ang mensahe niya sa GMA network. Pero hindi ko po hangad na sirain at dungisan na magandang imahe at reputasyon ng GMA. Hindi ko po ito laban against GMA, kundi sa mga taong gumagawa ng kahalayan at kasamaan. Sabi pa ni Gerald sa kanyang pinagdaanan, nagsanhi ito ng matinding trauma sa loob ng ilang taon. Depensa pa niya, maraming dahilan, kaya tumagal ng halos 2 dekada bago siya nagdesisyong magsampa ng kaso laban sa nanghalay sa kanya. Ako po ay mahina, walang kalaban-laban at walang kilala. Ako po ay isang mahirap lamang. Hiniling ko po sa komiting ito na mas paigtingin pa ang batas laban sa sexual harassment, sexual abuse at rape, lalo na po. Sa ngayon po ay patuloy naming pinag-aaralan ang aming legal options na aming gagawin sa kaso. Matapang na sabi ni Gerald. Ika pa niya sa huling bahagi ng kanyang pahayag, ngayon po ay handa ko nang harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso po sa akin nung ako ay 15 years old pa lamang ay si Mr. Danitan. Maraming salamat po. At sino nga ba si Danitan? Si Danitan ay isang Filipino musician at kilalang songwriter at musical director ng Philippine movie, television, theater at recording industries. Siya ay madalas nakasama ni Ryan Cayabyab, Raul Mitra at Regine Velasquez. At napakarami niyang ginawa na musical arrangements sa mga pinakasikat na mga OPM songs dito sa ating bansa. At nagkaroon ng napakaraming award simula pa sa panahon ni Nora Honor.
Kaya nga naman kilalang kilala si Danny Tan sa GMA7. Ngunit sabi nga natin, walang mas mataas sa batas. Pagkatapos sabihin ni Gerald Santos ang pangalan ng umabuso sa kanya nung siya ay teenager pa lamang, ay may ilan pang mga biktima ang nag-reach out sa kanya. Ika pa dito sa ulat ng Inquirer. Ibinunyag ni Gerald Santos na may iba pang mga biktima na umano'y nakaranas ng pang-aabusong sexual mula sa dating musical director ng GMA na si Danny Tan. Hinihikayat ng singer ang mga ito na magsalita at kumilos. Ginawa ni Santos ang pagbubunyag na ito sa pamamagitan ng isang vlog sa kanyang YouTube channel noong Miyerkules, August 28. Kasunod ng paglantad niya sa Senado noong nakaraang araw kung saan ibinunyag niya ang pagkakakilanlan ni Tan bilang umano'y ng abuso sa kanya sa ginagawang investigasyon sa pang-aabusong sexual sa industriya ng aliwan. Pinangalanan ko po ang taong umabuso sa akin. Siya po ay si Mr. Danny Tan, ika pa ni Santos. Nung pinangalanan ko po siya kahapon, ako po ay gulat na gulat dahil may mga nag-message po sa akin na mailan niya rin pong nabiktima. Ang kinagulantan ko po ay mayroon din po mas bata pa sa akin nung naganap po ang pang-abuso. Grabe po. Dagdag niya pa na siya ay malungkot. Sinabi ni Santos na una niyang ipinahayag na siya ay inabuso noong 2005 noong siya ay 15 years old pa lamang. Nawala raw siya sa posisyon upang magsalita tungkol sa karanasan ng iba pang mga biktima. Siguro langit na po ang gumagawa ng paraan para mapanagot o mapatigil ang ginagawang kasamaan nitong tao ito. Dagdag pa niya, ikinumpara rin ni Santos ang mga kamakailang paglabas ng mga biktima ng pang-aabusong sexual sa industriya ng aliwan sa Pilipinas sa simula ng kilusang #MeToo sa Estados Unidos. Sa kanyang mensahe, iba pang mga umano'y biktima, hinimok ni Santos, panahon na, this is the time, lumabas na kayong lahat. Sa kanyang vlog, binanggit din ni Santos ang mga susunod na hakbang na gagawin niya laban kay Tan sa legal na paraan. Ipinahayag din ng singer na si Senator Jinggoy Estrada na bahagi ng pagdinig sa Senado at nauna ng binatikos dahil sa kanyang mabangis at hindi sensitibong paraan. Sa pakikitungo kay Santos ay personal na tumawag sa kanya at nag-alok ng legal na tulong at proteksyon. Nagpasalamat din si Santos sa GMA dahil sa kanilang aksyon. Bagaman hindi ito nalaman kaagad ng singer noong panahong iyon, idinagdag pa niya na naghihintay pa rin siya ng kopya ng opisyal na resulta ng investigasyon mula sa network. Habang inaaral po namin ang aming case build-up ng aking legal counsel, back to normal po muna ang aking first love, which is ang singing and acting. Sinabi niya, dagdag pa ang kanyang mga proyekto ay nakalinya para sa kanya bago pa man siya magsalita tungkol sa umano'y pang-aabuso. Sa pagtatapos ng kanyang vlog, muling nagbigay ng mensahe si Santos sa iba pang mga biktima ng pang-aabusong sexual at sinabing, ito pong kaso po ay magsisilbing inspirasyon sa inyong lahat na hindi papahuli ang lahat para humingi ng hustisya. Awit 46 verse 1. Ang Diyos ay kanlungan at kalakasan natin. Isang handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Sa oras ng mga pagsubok at pang-abusong ipinahayag ni Gerald Santos, tayo ay pinaalalahanan ng salitang ito mula sa awit na ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Sa gitna ng kaguluhan at sakit na dala ng mga karanasang ito, ang Diyos ay laging naririto, handang magbigay ng lakas at kaginhawaan. Ang Diyos ay hindi natutulog sa gitna ng ating mga pagdurusa, bagkus siya ay gumagawa ng paraan upang magdala ng hustisya at pag-asa. Tayo ay tinatawag na maging instrumento ng kanyang pag-ibig at katarungan upang ang mga biktima ng pang-aabuso ay magkaroon ng tinig at ang mga gumagawa ng kasamaan ay managot. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, inalalapit po namin sa inyo ang bawat isa, lalong higit kay Gerald Santos at kay Sandro Mulak at lahat ng mga biktima ng pang-aabuso. Bigyan niyo po sila ng lakas at tapang na ipaglaban ang kanilang karapatan at maghangad ng hustisya. Pagaligin niyo po ang kanilang mga sugat at yakapin mo po sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Gabayan niyo rin po ang kanilang mga pamilya na ay magsilbing sandigan at lakas po nila kayo sa mga oras ng pangangailangan. Ipinapanalangin po namin na nawa po yung magtagumpay ang hustisya at magliwanag ang katotohanan. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.